Nakakamiss din naman ang umahon sa Tagaytay. Hinahanap-hanap ko ang magagandang tanawin, lalo na yung view na kita ang Taal at kita din ang crater ng Taal Volcano. Nakakamiss din ang malamig na klima na para bagang lagi na yung nag-aanyaya ng pagtulog. Kaya nga pagka galing namin sa Padre Pius Ride ay nagdiretso kami dito sa Tagaytay. Ito ang dinaanan naming paakyat dito. Ang naglalalimang mga bangin na kita yung ibaba na siguro kung ikaw ay mahuhulog doon ay parang walang kabuhay-buhay. Para talagang goodbye daigdig na dahil talaga namang napaka tarik ng aming dinadaanan. Pero lagi ko pa rin gustong umakyat sa Tagaytay para bagang pagka kahit on the way pa lamang sa Tagaytay ay parang ramdam ko'y ako'y relax na relax. Ay di lalo pa kung magtatagal ako nakatigil doon sa Tagaytay. Kaya nga nung ako'y nagtatrabaho pa at sabi ay meron daw kaming seminar sa Tagaytay o kaya ay mayroong retreat, eh ngaling-ngaling ako magpresenta at kalimitan naman ay nakakasama nga ako, kaya sulit na sulit ang trabaho ko noon. Kanina nung sabi ng mga anak ko ay kami daw ay patagaytay, ay syempre hindi lamang ako naimik, pero sa isip-isip ko ay ako talaga ito ang tuwa.
Sa wakas ay natapos din ang mahaba at matarik na ahunan. At narito na kami ngayon sa kapatagan ng Tagaytay, sa bayan mismo ng sa kabayanan mismo ng Tagaytay. At binabaybay namin ngayon ang kahabaan ng highway. At syempre, naghahanap ng makakainan. Dahil kaya nga kami nagpunta dito ay para magtanghalian. Binaybay namin ang kahabaan ng mga nadaanan namin kainan, pero ang mga bata yata ay mayroong tukoy na kakainan, kaya dire-diretso lamang kami. At sa wakas ay dito kami tumigil sa Dahon at Mesa, isang napakagandang restaurant na napakalinis. At ang maganda dito ay tanaw namin ang lawa ng Taal at yung matarik na kabundukang pababa sa lawa. Ganon din ang crater ng Taal Volcano ay kitang-kita din dito. Napakaraming malalaking kahoy dito sa baba ng Dahon at Mesa. At may mga nakita kaming unggoy na naglalaro doon sa matataas sa kanan. Ganito ang kabuuan ng Dahon at Mesa Restaurant. Bukod sa mga wooden tables ay mayroon ding mga cottages sa loob. Masarap ang mga pagkain kanilang sinerve. At dahil affordable naman yung mga prices, syempre nag-enjoy ako maigi at nagpakabusog. Ayun, yung mga pagkain nasa video ang amin nilantakan. Napakasarap. Nakalimutan ko tuloy na ako nga pala medyo mataas ang level ng sugar. Pero siguro naman ay okay na rin. Kasi madalang naman kaming lumabas para kumain. Pagkatapos sa aming mananghalian,
ay naglibot-libot pa kami downtown at naghanap kami ng mga tindahan ng mga prutas. Kaya lamang, eh, hindi naman kami nakabili dahil napakamamahal ng mga prutas sa Tagaytay. Yung 1 kilong mangustin, ang sabi sa amin ay 500 pesos. At ang pinakamura daw noon ay 450. So, minabuti namin na sa Batangas City na lamang bumili dahil kung araw naman ng palengke sa Batangas City, pag Huwebes ay mura lamang doon ang mangustin. Napakarami naman naming nakitang stalls. Sunod-sunod ang mga tindahan ng prutas at saksa talaga ang prutas, kaya nga lamang ay mahirap talagang bumili dahil napakamahal. Presyong pang turista o pang foreigner ang sinasabi sa amin ng mga magtitinda. Siya mga kabayan, paalam na muna po. Malapit na kami sa Batangas City. Kaya ang masasabi ko lamang po sa inyo lahat ay maraming salamat.